1, 2, 3, come on! Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam Didi. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. Oh my gosh, talagang grabe talaga ang mga kaganapan ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya kahit nasaan akong sulok ng mundo ay talagang hindi ko na mapigilan mag-vlog para makapaghatid sa inyo ng mga chika update sa nangyayari ngayon dito sa pageantry. So unahin muna natin syempre yung resulta ng pa-dinner ni Mr. Nawat sa Miss Grand. So yon, congratulations sa atin lahat. Dahil naman CJ Opiasa pasok na pasok para sa 10 na iimbitahan ni Mr. Nawat sa dinner. So ito yung huling forecast doon sa resulta ng botohan. So si CJ ay nasa number 6 slot ng ng invited for the dinner. O di ba? Congratulations dahil talaga naman yung effort ng ating mga kababayan ay talaga naman ayun, sulit. Hindi ba tayo napunta sa number 1 dahil alam naman na natin yung mga mandaraya. So napunta naman tayo doon sa number 6 spot. So syempre puro Asia to. Ang number 1 ay si Miss Myanmar. Number 2 nyata si Cambodia, number 3 nyata si Vietnam, number 4 naman si hindi ko alam, Cambodia, then number 5 si Thailand, number 6 si Philippines. So dominant ang mga Asian, di ba? Then ayun na. So para sa akin siguro safe na safe si CJ Opiasa na may imbitahan nga sa pa-dinner kasi nga syempre ongoing pa rin yung botohan, and then kung boboto kayo hanggang bukas ay sigurado naman tayo na pasok doon sa banga. Pero sana panatilihin natin siya sa posisyon niya number 6, di ba? So ang mga delikado doon syempre yung number 10 and number 9, ganon. Pero parang feeling ko yung 6 hindi na yan maaagawan ng slot. Kaya keep voting lang ang gawin natin para bongga. So yun. So syempre happy ako dyan. At eto pa, syempre si J. Opiasa aalis na mamaya ng 10 p.m. patungo sa kanyang laban sa Miss Grand sa Cambodia. So mag-i-start nga ang Miss Grand competition sa Cambodia at matatapos naman dito sa Bangkok, Thailand. May mga ilang activities silang gagawin doon. Doon din gagawin yung swimsuit competition kung saan naman ay syempre kaabang-abang ang ating pambato. Kaya antabayanan ninyo yan, guys. So syempre excited tayo. Syempre siya yung huling kinoronahan, siya din yung huling darating doon. So yan, ganoon ang eksena ni CJ. Pero makakarating siya sa Cambodia mga 11. At least hindi late, di ba? So yun, so nakakatuwa at nakaka-excite. At talaga naman, grabe, todo na to ang laban ni CJ. At hindi lang yon, kanina may pasabog si CJ. Diyos ko, gusto ko yung pa-video nila na talaga naman, oh my gosh, ang sabi niya doon, CJ Opiasa, di ba? Miss Grand Philippines, di ba? Ang bongga doon ni CJ. Ang reaction ko doon, grabe, no? Nagawa ni CJ lahat ng mga eksenang ganon. Ay nako, panalo talaga. Hindi ko alam kung paano umikot yung araw ni CJ, araw-araw na kuha dito, handa doon. At grabe ha, may mga nakuha na kagad siyang designer for national costume, designer for evening gown. Ay nako, naloka ako ng bonggang-bongga. Talagang todo na talaga ang eksena ni CJ Opiasa. Kaya guys, sana suportahan natin siya sa kanyang laban dito sa Miss Grand International, kung saan talaga simula na talaga ang bakbakan ng mga kandidata. So yan yung mga bagong update about sa Miss Grand. Siyempre yung ibang kandidata nandoon na, nagdatingan na ng bonggang-bongga. So yun, so medyo nakakaloka nga kasi kanya-kanya na silang paandar. Diyos ko, kanina ko pa nakikita sa social media si Miss Myanmar. Grabe, hindi naman pala siya ganun kaganda. Charot. Anyway, so hayaan mo siyang umeksena ng umeksena. And then, ayun,
Update naman tayo sa Miss Cosmo. Syempre ngayon nga ang preliminary ng Miss Cosmo at lahat tayo kinakabahan para kay Atisa. Diyos ko, alam naman natin ang kalagayan ng ating pambato na si Atisa Manalo ay medyo, ay nako, nakakapabuntong hininga. Pero in fairness naman kay Atisa, Diyos ko, inilalaban niya talaga ang ang Philippines sa Miss Cosmo ng bonggang-bongga na talagang wala naman akong masabi. Iba talaga ang Atisa Manalo, panalo, di ba? So yun, Diyos ko, umarangkada na nga siya. At ayun na, nanloka ako sa eksena at talagang mga paandar ni Atisa. Sobra nung umaga, nakita ko nga doon sa social media na tinutulak siya ng wheelchair. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, rarampa siya ng with wheelchair. So yun. Pero, in fairness naman kay Atisa, talagang inilakad niya yun ng todo. Alam nyo guys kung gaano kasakit yun. Masakit na masakit yun. Sobra. As in talagang, ay nako, kung alam lang ninyo. Pero kasi pag uminom siya nung parang kasi meron kasi ini-inject yung steroid. Pag in-inject ka ng steroid, magiging normal yung lakad mo. Pero may mga sakit ka pa rin mararamdaman. Pero normal siya. Kaya lang pagkatapos nun, ewan ko kung anong mangyayari. Kasi ganun yung nangyari sa tuhod ko, di ba? Meron akong araw na hindi ako makalakad ng todo-todo. Tapos yung in-injection na ako ng steroids, ayun, nakarampa na ako ng bonggang-bongga. Hindi ko nang alam sa Vietnam kung meron nun. So sana ganun yung ginawa kay Atisa. At sana hindi na to lumala. So yun, so medyo nakaka-worry kasi hindi natin alam kung ano ba kay Atisa ba mapupunta yung corona. Pero feeling ko naman deserve niya sa hirap, pagod, talagang sakripisyo na dinanas ni Atisa dito. Oh my gosh, deserve niya ang corona ng Miss Cosmo. At naawa ako sa kanya kasi parang grabe, inilaban niya talaga yung Philippines ng bonggang-bongga na walang pag-aalinlangan, no? So, mabuhay ka, Atisa. Siyempre, si Mactumang ang designer ng damit na susuotin para sa evening gown ni Atisa Manalo. So, ano daw yung reaction ko doon? Siyempre, excited. Excited ako makita mamaya kung ano nga ba ang kanyang eksena doon sa evening gown competition. Syempre yung Mactumang to. Saka syempre yung ayos ni Atisa. Ano nga ba yung ayos ni Atisa? At ano nga ba ang pasabog ni Atisa mamaya? Pero sabi naman ni Atisa doon sa live niya kahapon, magbibigay daw siya talaga ng magandang performance show. Ganon. So ay bongga yan. So gusto ko yan. So tingnan natin mamaya kung anong kulay, kung ano ang evening gown na ginawa ni Mactumang para kay Atisa Manalo. I guess is color red. So, yon. So, alam naman natin, di ba? Mahilig si Mactumang sa kulay pula. So, parang feeling ko pula. So, yon. So, ano daw masasabi ko doon sa entablado ng Miss Cosmo? Ay, ang ganda, ang laki, ang winner, ang panalo, ha? In fairness naman sa Miss Cosmo, talagang tumutodo na rin sila. Pero, syempre, nung unang eksena nila, ganito kabongga, ganito kalaki, hindi na naman natutupad yun. Charot. So, parang feeling ko, koloro, charot. Pero in fairness, maganda. Mukha siyang street, charot. Ang ganda naman. Okay naman, wala naman akong masabi. Malaki yung stage. Tapos, depende sa ano pa magiging eksena. Pero sabi nga nila, doon na daw din gagawin yung coronation night. So, di ba, parang ang press release nila, sobrang bongga. Tapos ang pinaka nakakaloka pa dito na disgrasya pa yung mga ilang kandidata. At ayan nga, katulad nga ni Atisa Manalo, ang pinaka-isa sa mga naapektuhan sa competition na to. So naka-hide daw yung mga news at hindi daw nila inilalabas. Ako naman wala na akong pakialam doon. Kasi parang feeling ko, hindi naman perfect talaga yung pageant ng kasi nagsisimula pa lang sila. Tapos ayun nga, so nakakalungkot lang kasi natamaan nga yung kandidata natin. Pero kung hindi man, at least, di ba, nakapalo siya ng bonggang-bongga. Pero wala na lang sisihan, guys. Kumbaga, keep going na lang talaga. At ipag-pray na lang natin yung kandidata natin na makapalo ng bonggang-bongga. So, yon ang exciting. Ay, salamat naman, binuksan na nila yung ilaw. Naramdaman nila na kailangan ko na. Charot. So, yon. At gayon din naganap yung preliminary competition ng Miss Asia Pacific. Ang bilis, no? Buti pa yung Miss Asia Pacific, parang ang bilis-bilis lang. So, yon. Sa Miss Asia Pacific naman, syempre palaban yung kandidata natin. Hindi ko pa napapanood lahat, pero
abangan pa natin mamaya kung ano yung mga eksena dyan. And then, syempre magbibigay tayo ng more update. Pero ayun nga, today din yung kanilang preliminary competition. So yun guys, ang mga aabangan ninyo, CJ Opiasa, simula na ang pasabog, napasama sa dinner, at saka, ano pa ba, aalis na siya mamaya. And then, pangalawa, at isa Manalo, tuloy ang laban. Nakita naman natin na talagang pinilit niya ng maglakad. Kahit nahihirapan siya, inirampan niya. So, tuloy lang ang laban. So, tingnan natin mamaya kung anong kaganapan ni Atisa Manalo. And then, ayun nga, Asia Pacific, lumalaban din ang pambato natin. So, yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pasabog ng mga kandidata natin ngayong araw na to. So, yun guys, salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Mama Sam Vlog, ano pa pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. More update.